daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Sa muli po, isa na namang maganda at mapagpalang araw sa lahat po na sumusubaybay ng ating programa, Ang Daan sa Kaligtasan. Tayo pa rin po ay nasa ating unang serye na pinamagatan nating End Time Prophecy in You. Ang ating kalalagayan bilang tao at mananampalataya at in connection o may kaugnayan sa panghuling kapanahunan na po. At sa pagkakataon pong ito, tayo muli ay mag-aaral ng isa namang subject o topiko na pinangako ko po sa inyo nung nakaraan nating pag-aaral sa previous study natin. At ito pong pag-aaral na ito ay nakasentro sa isang tao na ayon sa propesiya. Ano po? At ito pong pag-aaral na ito ay hindi natin pwedeng baliwalain, isang tabi, o kaya itanggi sapagkat ito po ay biblikal. Ano po? At ito po ay kondisyon. Hindi natin pwedeng baliwalain, lalo tigit sa ating mga anak ng Diyos, sa bayan ng Diyos, sapagkat ito pong bagay na ito ay kondisyon ng ating matagal nang inaasam, ng ating mapalad na pag-asa. Ano po? Ito po ay medyo maselan sapagkat maaring ma-offend natin ang ating mga kaibigang Katoliko sa mga bagay na ito. Subalit, ito po ay kailangan nating maintindihan anuman po ang iyong katayuan, anuman ang iyong relihiyon, sapagkat sa bagay na ito nakasalalay ang ating destinasyon. Ano po? Sa tamang pagkaunawa ng mga bagay na ito, makukuha natin ang tamang katuruan at hindi tayo madadayaan. Sapagkat, kung natatandaan nyo po, yung ating mga nakalipas na pag-aaral, na ang kaaway ay hindi nagbabago ng kanyang kaparaanan. At yun pa rin ay para mandaya o dayain ang mga tao. So ito po ay magbibigay sa atin ng katotohanan, ng karunungan, upang sa huling kapanahunan ay hindi tayo madayaan. At ito rin po ay magtuturo sa atin ng katotohanan sapagkat ito pong bagay na ito, pinamagatan nating revealing the man of sin, ang paghahayag ng taong makasalanan. Ito po ay pilit na sinisira mismo ng kaaway. Kung kaya maraming kaisipan ang lumalabas na kung sino-sino ang tinuturo nila nito. Kung kaya sa pagkakataon pong ito ay ating tutukuyin mismo kapagkat hindi tayo pwede magturo na kung sino-sino at ipamalagay natin na siya yung man of sin o taong makasalanan. Katulad ng sinasabi ng iba na ito ay si Nero na nagpahirap sa bayan ng Diyos noong 70 AD, noong 1st century. Ano po? May nagsasabi ang iba na ito daw si Hitler. Ano? Subalit, sa pagkakataon pong ito ay ating kikilalanin itong taong makasalanan ayon mismo sa patotoo, sa kasaysayan, at sa banal na kasulatan. Subalit bago po tayo magpatuloy, ay atin pa rin hingiin ang tulong ng ating Panginoon. Mapagpala po naming Diyos, mahabagin sa lahat. Sa pagkakataon pong ito, kami lumalapit muli sa inyo upang hingiin ang iyong tulong, karunungan, na bigyan po kami ng pagkaunawa. Sa tulong ng Banal na Espiritu, buksan ang aming mga puso't isipan sa katotohanan ito. Matanggap namin anuman ang aming kalagayan, anumang aming katayuan, upang hindi maligaw o madayaan. Pagpalain po kami sa iyong pag-aaral. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng aking nabanggit, ang sabi ng ating propeta, we have a sure word of prophecy. Ano po? At doon sa ating previous study, ay nabanggit natin na bilang bayan ng Diyos, ay iniwanan tayo ng isang panawagan, isang mensahe na tayo lang ang mayroon. Ano po? At hindi natin daw pwedeng tanggihan
kung ikaw ay totoong bayan ng Diyos, ito ay tatanggapin mo at gagawin mo. Ano po? At ang sabi nga ng Evangelism, page 705, and the very time in which we live, the Lord has called His people and has given them a message to bear. Tinatawagan niya ang kanyang bayan at binigyan niya ng mensahe para dalhin sa buong mundo. He has called them to expose the wickedness of the man of sin who has made the Sunday law a distinctive power. Ano po? So ang ating gawain ngayon, ang ating tungkulin bilang bayan ng Diyos, ay hindi lamang magproklama ng Ebanghelyo, kundi tukuyin mismo kung sino ang taong makasalanan, sapagkat itong taong ito ay ang kanyang karakter. Kung makita niyo po dyan, subtle, artful, cunning, crafty, beguile, charm, cheat, led by deception. So, itong itsurang ito ay mapanlin lang. Ano po? Mapandaya. Kung hindi natin natutukuyin, marami ang mapapahamak dahil sa taong ito. Na ang kanyang panukala ay i-oppress ang bayan ng Diyos sa pagdadala ng kakaibang kapangyarihan sa pagpapahintulot o pagkakaroon ng batas upang ipangilin ang araw mismo ng linggo. So, ito pong paghahayag natin sa taong ito ay hindi para sirain ang kung sino man, ibagsak ang kung sino man, kundi ito po ay babala sa atin. Ano po? Babala sa atin sapagkat ito ang tanda ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, ito po ay kondisyon. Ang paghahayag po sa taong ito ay kondisyon natin. Kondisyon sa pagdating ng ating Panginoon. Kung kaya, kailangan natin tukuyin, kailangan natin kilalanin, kailangan natin alamin kung sino ito. Sapagkat kung hindi natin malalaman kung sino ito, ay hindi natin malalaman ang pagdating ng ating Panginoon. So, napakahalaga pong pag-aralan ang bagay na ito. Kaya sabi ko nga, hindi natin pwede itong isang tabi, ipagwalang bahala, sapagkat ito ang magdidetermine ng, ito ay magsasabi ng preceding events, no po, sa pagdating ng ating Panginoon. So, kilalanin po natin ito ayon sa Biblia at sa kasaysayan. Ang sabi ng unang Tesalonica, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. So, pinamamanig ni Pablo ang tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Nang sabi niya, that ye be not soon shaken in mind or by troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Ang sabi niya, huwag kayong mapag-abag. Huwag kayong mabahala na para bagang sinasabi namin na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Sapagkat sa panahon ni San Pablo, sinasabi niya na hindi sa panahon ito darating ang ating Panginoon. Ang sabi sa 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come. No? Sabi niya, huwag niyong hahayaan na dayain kayo ng sinuman. Sapagkat ang araw na yon, anong araw? Ang pagdating ng ating Panginoon ay hindi mangyayari maliban na, sabi niya, except there come a falling away and the man of sin be revealed, the son of perdition. Hindi darating ang kaarawan ng Panginoon, ang kanyang pagdating, maliban nang mangyari muna ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan. So, this is therefore, sinasabi dito na ang pagdating ng Panginoon ay mangyayari lamang according to a certain condition. Magkakaroon muna ng pagtalikod at ang pagpahayag sa taong makasalanan. Kaya sabi ko ito ay condition. Ang sabi ng 4, ito ang karakteristik. Kaya nga hindi natin pwedeng ituro kung sino-sino ang taong makasalanan ito sapagkat ang Biblia ay napakamalinaw patungkol dito sa taong ito at sinabi ng Biblia kung ano ang kanyang karakteristik. Ang sabi sa 4, who opposes and exalted himself above all that is called God or that is worship, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Ano daw po? Sasalungatin niya at itataas niya ang kanyang sarili at ipapalagay niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. So, itong taong makasalanan, ito ang kanyang karakteristik. Ano po? So, sino kaya ang taong ito?
kung makikita nyo po, tanging ang Panginoong Diyos lamang ang nakaupo sa pagitan ng cherubim. Subalit itong taong ito ay pinalagay niya na maupo din dito sa luklukan na ito ng Panginoon sapagkat pinapamanhik niya na siya mismo ang Panginoon. So, we are not pinpointing here individual person but the system. Ano po? Sapagkat hindi lamang ito, kundi sa mga nakalipas pa nito, bago ang taong ito, silang lahat ay tumutukoy sa karakter na ito. Ano po? Ang sabi ng Daniel 7:15, I, Daniel, was grieved in my spirit, in the midst of my body, in the vision of my head troubled me. This great beast, which are four kings, which shall arise out of the earth. So ito ay nakita niya sa pangitain na may lumitaw na 4 na hayop. Ito ay kumakatawan din doon sa imahen na nakita ni Nabucodonosor. Subalit ang nakita ni Daniel ay mula yung ulo lang hanggang yung binti. Ano po? 4 lang. At ang sabi diyan, but the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever and ever and ever. Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all others, exceedingly dreadful, whose teeth were of iron, and his nails of brass, which devoured, break in pieces, and stamped the residue which is his feet. So, ang sabi ni Daniel, itong hayop na itong pang-4 ay hindi niya mailarawan kung anong hayop. Sapagkat yung una, nakita niya na, sabi niya, parang leon, yung pangalawa parang oso, yung pangatlo ay parang leopardo. Ito, hindi niya mai-describe, no? Sapagkat kakaiba, sabi niya, kakilakilabot, nananakmal, niluluray, niyuyurakan ang mga nalabi. So, hindi niya may larawan. At ang hayop ito, ang sabi sa 20, and of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes, and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than this fellow. So, gusto ko pong tandaan ninyo mga kaibigan ito, sapagkat ang sabi dito, yung hayop ay may 10 sungay, subalit natanggal yung 3 at may umusbong na 1 sungay. So ito po ang pagkakatandaan natin. Ano po? Ang sabi ng 21, I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them. Ang sabi niya, yung sungay na maliit ay nakipagbaka sa mga banal, sa mga nalabi, at siya nagtagumpay. At itong sinasabi ng Daniel na nagtagumpay siya sa loob ng 1,260 years. Ano po? At ang sabi sa patuloy, until the Ancient of Days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom. So, ito po ay future event, subalit magbibigay sa atin ng pag-asa na bagaman nagtagumpay ang sungay na ito, but nung dumating ang Ancient of Days para maghukom, ang sabi ito, ibinigay niya ang kanyang kaharian doon sa mga banal. So, pwede tayong mag-look forward to that very day na kung saan ibibigay ng Panginoon ang kanyang kaharian sa mga banal. Ang sabi-sabi ni Tres, that he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all kingdom, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break in pieces. Ang sabi niya, yung pang-4 na hayop, ay kakatawan sa pang-4 na kaharian. So kung titingnan po natin mga kapatid, walang ibang tumutukoy ito, kundi ang Roma. Sapagkat ang unang kaharian, ay walang iba ang Babylonia, ang pangalawa ay Medo-Persia, ang pangatlo ay Greece, at ang pang-4 ay Rome. Ano po? At ang sabi nito, itong kaharian ito ay isasabdo niya ang buong kalupaan. Siya magiging makapangyarihan. At ang sabi niya sa 24, and the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. So, itong talatang ito mga kaibigan, mga kapatid, ay titingnan natin mamaya sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral kung ano ang interpretation nito. Sapagkat alam natin na nung bumagsak ang Roma, ito ay nahati, and the western part ay nahati sa 10. At kasama dyan, natanggal yung 3, doon umusbong ang Roma mga kaibigan, mga kapatid. Ito, itong Rome ngayon, sa Italy. At ang sabi dyan,
And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given unto his hand until a time and times in the dividing of times. So, sa previous study natin mga kaibigan, mga kapatid, ay nakita natin na yung little horn ay gusto niyang baguhin ang panahon at kautusan. At ito po ay ginagawa niya ngayon, no? The time represents the prophetic time, at yung law ay yung pang-apat na kautusan na gusto niyang tanggalin, yung pang-apat bilang sabas ng Panginoon sa pamamagitan ng paghalili o pagpalit ng sabas na unang araw na gusto niyang ipatupad. Ano po? Ang sabi sa 26, but the judgment shall sit, and they shall take away his dominion to consume and to destroy it unto the end. Subalit ang kanyang paghahari ay may katapusan, mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi diyan. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. Kung makikita natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa Daniel 2, nung makita ni Nebuchadnezzar yung imahe na napakalaki, ano po, doon sa paa na kinakatawan na nito, na may 10 daliri, kumakatawan sa 10 mga kaharian, wala nang sumunod na kaharian. Sapagkat ang sumunod doon ay walang iba kundi yung bato na galing sa katasan na nagwasak ng imahin. And that is represented by the kingdom of God. Kaya sabi dito, yung kaharian iyon ay magkakaroon ng katapusan sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay ibibigay sa tao. Ano po? So, napaka-liwanag po ng talata. Ang sabi sa 28, hitherto is the end of the matter. As for me, Daniel, my cogitation much trouble me, and my countenance stains in me, but I kept the matter in my heart. So, bagaman hindi niya ito masyadong naintindihan sa kapanahon niya, subalit sabi niya, itatago ko ito sa aking sarili, subalit ngayon, sapagkat sabi niya, there's much to happen in the future. At ngayon, mga kaibigan, ay i-disclose natin ang interpretation na nito, ayon sa kasaysayan. So, ang sabi diyan, how did Satan prevent God's people? Paano hinahadlangan? He persecuted the church. Stephen was martyred. Jewish nation destroyed in 70 AD. 100 million Jews died. Then the pagan Roman Empire took off the persecution of the Jews. We know the history Christian in the arena fed in the lion because Rome was pagan. So, ito kung paano hinadlangan ng kaaway na Satanas ang bayan ng Diyos. Ano po? Dito sa kapahayagan, makikita natin ang karugtong nitong usapin. No po? Ang sabi ng Revelation 12:13, and when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. This woman represents the church, and the dragon represent Satan. And the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half time, from the face of the serpent. So, itong times and half of time, represents 1,260 days or years. Ano po? Makikita natin yan na prophecy. At ito po ay nangyari during the Dark Ages. Kung saan tumago ang bayan ng Diyos, itong iglesia ng Diyos, dahil sa persecution na kanilang pinatupad. And the serpent cast out of his mouth water as flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Ano ang kinakatawanan ng mga bagay na ito? Ang sabi diyan, water represents people or multitude or nation. Satan cast out water in the church. Nagpadala siya ng mga tao sa iglesia, sa simbahan, because of people, flood of people after church for it be carried away. So, nadala ang iglesia. Ano po? Nawala. Tumago dahil sa baha na kumakatawan sa tao, sa mga pagano na pinadala ng kaaway sa iglesia ng Diyos. Ang sabi sa 16, and the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus. Dahil nagtago ang babae, at yung kanyang binubuntis na bata ay umakyat sa langit, which is Jesus Christ, ang sabi dito, sa galit niya sa babae,
hindi siya tumigil at siya ay nagpagbaka pa rin. Hindi naman sa babae, kundi sa kanyang nalabi. At ang kanyang nalabi, ang karakteristik nito, ay sabi dito, sila na may na tumutupad ng kautusan ng Panginoon at may pananampalataya o patutuo ng ating Panginoon. So ito ang gawain ng kaaway. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, gusto kong tingnan itong pag-aaral natin sa perspective ng kasaysayan upang makuha natin ang tamang interpretation. Sabi ko nga kanina, dahil hindi tayo pwedeng mag-pinpoint na kung sino-sino itong man of sin. Kaya tinignan natin, ayon sa Biblia, at titingnan natin ayon sa kasaysayan kung sino ang tinutukoy nito. Sapagkat itong hula kay Daniel at sa kapahayagan, ito ang nagdala ng kasaysayan para lumitaw itong tinatawag natin na taong makasalanan or man of sin. Sa kasaysayan, noong 100 BC o AD, 313, itong si Diocletian ay nagpasimulang i-persecute ang bayan ng Diyos. Ano po? Sapagkat gusto niyang alisin lahat ng Kristiyano sa kanyang nasasakupan. Ang sabi diyan, the Diocletianic or grace at persecution was the last and most severe persecution of Christian in the Roman Empire. In 303, the Emperor Diocletian, Maximian, Galerius, and Constantius issue a series of edicts rescinding Christians' legal rights and demanding that they comply with traditional religious practices. So, nagpalabas siya ng kautusan na lahat ng Kristiyano ay dapat sumunod sa anumang practice ng paganong Roma. Ang sabi nito ay tinanggal ang kanilang karapatan sapagkat gusto niya na lahat ng Kristiyano ay mag-comply sa kanyang kagustuhan. Kaya, kung babasahin niyo po ang Revelation 2:10, the letter of Jesus into Smyrna, ang sabi doon, kayo ay ibibigay sa persecution ng 10 araw. So, since mga kaibigan, mga kapatid, alam natin na day is equivalent to 1 year. So, this is equivalent to 10 years. So, tingnan natin. Ang sabi nito, noong 303 February AD, ay nagsimula ang persecution ni Diocletian. Ano po? At ang sabi diyan, sa paglagay niya ng edict, noong 305, nung siya ay mag-retired, 7 tao ang humalili sa kanya. At ang panghuli doon ay si Constantine. Subalit, yung persecution na sinimulan ni Diocletian ay hindi natatapos doon. Sapagkat yung edict niya na mag-comply ang lahat ng Kristiyano at yung hindi mag-comply ay papatayin, ay dala-dala pa rin hanggang kay Constantine. Ano po? So, kaya, itong si Constantine, nung siya na ang emperor, ay tinalo niya lahat ng mga grupo o bansa na ayaw magpailalim sa kanyang kapangyarihan. Ano po? Subalit, nung may isa pa siyang kalaban na dapat gapiin, ang sabi ng kasaysayan, noong 312 AD, ay inipon niya ang kanyang mga sundalo. At nung inipon niya ito, sila ay nakipagbaka doon sa isang tulay. Subalit, bago sila nakipagbaka, ang sabi ng kasaysayan, itong si Constantine ay nanalangin sa Panginoon. Subalit, ang kanyang Panginoon ay hindi yung Panginoon sa langit, kundi yung Panginoong araw o Sun God. Ano po? Na ang pangalan ay si Mithra. Ano po? So, nanalangin sa kay Mithra, who is the Sun God, na sila'y tulungan sa kanilang pakikidigma. Humingi siya ng kapangyarihan ng pagtatagumpay. At nung sinanalangin, ang sabi niya sa kasaysayan, ay nakakita siya ng cross sa langit, subalit ito ay
pabaliktad, ang sabi. At ang sabi doon, sa boses na kanyang narinig, sa pamamagitan nito, yung cross ay may bandila. Ang sabi doon, sa pamamagitan nito, ikaw ay magtatagumpay. Ano po? Kaya, dahil yung boses ay kinikilala niya na yun ay tinig ni Hesus Kristo, pinalagay niya na ang sabi niya, ang Panginoong Diyos na Hesus Kristo ay nakipag-usap sa akin. Ang sabi niya. Kaya, nung sila ay makikipagbaka na, ang ginawa nito ni Constantine, pinadaan niya lahat ng sundalo niya dun sa tubig, at nung sila nakadaan, ang sabi niya, lahat kayo ngayon ay isa ng Kristiyano. Sapagkat nagsalita sa kanya si Kristo. Ang sabi niya, lahat kayo ngayon ay isa ng Kristiyano. Noong 313, tandaan po natin na, sabi kanina, you will be given into persecution for 10 days. Ibig sabihin, 10 taon. Nagsimula kay Diocletian ng 303. Noong 313, saktong 10 taon. Matapos na mangyari yon, alam niyo po, nagkaroon ng bagong kautusan. Yun ang tinatawag na Edict of Toleration na ang sabi doon, sabi ni Constantine, hindi na natin kailanman ipipersecute ang mga Kristiyano sapagkat tayong lahat ay isa ng Kristiyano. So dito mga kaibigan ay pinapatunayan sa atin ang kasaysayan. At yung cross na nakita niya na may bandila ay tinawag niyang labarum. Ang sabi diyan, labarum was a military standard that displayed the symbol formed from the first two of the word of the Greek word. Dito, it was first used by the Roman Emperor Constantine since the vexillum consisted of a flag suspended from the crossbar of a cross. It was ideally suited to symbolize the crucifixion of Christ. Later usage has sometimes regarded terms as labarum. Yan po. So, nakita niya, ngayon makita natin ito sa simbolo ng Romano Katoliko. Ano po? Yung labarum na yon, vexillum labarum. Ano po? Ang sabi diyan. So, ang sabi dito, yun ay patotoo. Ang sabi diyan, but when Constantine became a Christian in pagan form of worship, the king of the Caesar was called Pontifex Maximus. So, nung si Constantine ay maging Kristiyano, sa paganong pamamaraan ng pagsamba, ang hari ay tinatawag nilang Pontifex Maximus. Ano? Siya ay hindi lamang hari ng simbahan, kundi siya mismo ang pangulo din ng estado. Kung kaya, sa pagkakataon pong iyon, ang church and state ay iisa. Isa itong relihiyon. Ano po? Sabi dito, he set all the holidays, what he did to take the passion in the church and convert them into Christian churches. And all the pagan has no place to worship. They flock into the churches, but they carry all the pagan practices. He cast out of his mouth a flood, that church was carried away. Ito yung interpretation kanina. Ano po? Na si Satan ay nagpadala ng baha na kumakatawan sa tao na nagdala sa bayan ng Diyos. Bakit? Ang sabi dito, lahat ng mga Kristiyano doon, lahat na pagano, inimbitahan ni Constantine doon sa iglesia. Subalit, dala-dala nila ang kanilang paniniwalang pagano. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ang mga bagay na ito at tinanggap lang ito ng simbahan. Ngayon, kung kaya ito pong paniniwala na ito ay hindi lamang ito nagsimula sa kanila, kundi nagsimula din ito sa Babylon. Ano po? Itong word na Pontifex Maximus ay nagsimula ito sa Babylon kay Nebuchadnezzar. Kung makita niyo po ang sabi diyan, Nebuchadnezzar was the Pontifex Maximus or Supreme Pontiff, meaning Supreme Pathfinder or Bridge Builder. So, ikaw yung dakilang mandirigma pag ikaw ang Pontifex Maximus. Nasabi kanina, ikaw ang leader ng simbahan, ikaw din ang leader ng estado. Ano po? So, yan. Ngayon, si Constantine, ang sabi diyan, Pontifex Maximus, in the ancient Rome, the title Pontifex Maximus was the title given to the high priest of the state pagan.
pagan religious system, this position was mostly held by the emperor. So, sabi ko nga kanina, kung ikaw ang emperador, hindi lang ikaw ang pangulo ng estado, ikaw din ang pangulo ng simbahan. Kung kaya, ang tawag sa iyo ay Pontifex Maximus. At ito ay kumakatawan sa panahon ni Constantine sa kanya mismo. So, sabi dyan, noong 315 ay binigay ang arka kay Constantine bilang simbolo para pasinayaan siya. Noong 321 ay ipinag-utos ni Constantine ang kauna-unahang Sunday Law na ibinaba niya ang kautosan ng lahat ng tao sa nasakupan niya ay mangilin ng linggo at doon po nagsimula ang pangilin ng linggo. Noong 324 o 325, dumating ang isa namang kalaban niya na kung saan tinalo niya doon sa Nicene, no? So ito, he defeated the rival and he became the sole ruler of the entire pagan empire. No po? Titingnan natin mamaya kung ano itong kalabang ito. Nung matalo niya yon, ay nakumpleto na yung buong imperyo at siya na ang naghahari. At pinag-utos niya na lahat ng may kapangyarihan doon ay magkatipon at tinawag niya iyon na Nicene Council. Ano po? Nicene Council. Ngayon, sa paganong practice, sa paganong practice, sa pagsalit-salin ng kasaysayan, ang Pontifex Maximus ay napapaligiran ng set of cardinals. Mga cardinal, mga bishops. So, ang paganong kapamaraanan ng pagsamba at practice at sistema, kapag ikaw ay Pontifex Maximus, ikaw ay napapaligiran ng grupo ng mga kardinal. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, dito pa lang ay makikita na natin, magkakaroon tayo ng hint kung sino ang man of sin, sapagkat isang iglesia lang ang nagpapakita ng karakter na ito. At walang iba, ang iglesia Romana Katolika. Ano po? Sapagkat sila lang ang may mga kardinal. At sa lahat ng bansa na may iglesia nila, ang mataas na katungkulan ay kardinal. Bagay dito sa Pilipinas. So, when paganism came into Christianity, they brought paganism into God's church, which until now. Ano po? Itong paganong practice na ito, noong dalhin ni Constantine lahat ng paganong paglilingkod sa iglesia, sa bayan ng Diyos, na tumaboy doon sa tunay na iglesia, ay dala-dala nila ang lahat ng paganong practice at dala natin ito hanggang ngayon. Ano po? Dala natin ito hanggang ngayon. Kung kaya, noong 325, the Nicene Creed is a statement of belief widely used in Christian liturgy. It is called Nicene because it was originally adopted in the city of Nicaea, na ngayon ay Turkey. Ano po? By the First Ecumenical Council. From the time Edict of Toleration was issued, 325, nang sabi nga kanina, 313, no, ang unang ipag-utos, yung Edict of Toleration, nang sabi ni Constantine, hindi na natin ipipersecute lahat ng Kristiyano. Sabi dito, Christianity was broken up into kinds of faction in the Roman Empire. So, since Constantine is the Pontifex Maximus, he wants to force unity in the Christianity in the empire. So, nung mag-utos siya na, sige, hindi na natin ipipersecute ang lahat ng Kristiyano, nagkaroon ng paghati-hati doon sa kanya nasasakupan. Dahil hindi na pinipersecute ng Kristiyano, nagkaroon din sila ng sarili nilang gobyerno. Yung ibang Kristiyano, nagkaroon din. Yung iba nagkaroon din. Ngayon, nung magkaroon ng ganon, alam niya na iyon ang wawasak sa kanyang imperyo. Kaya ang sabi dito, pinersa niya ang lahat na magkaisa at magkaroon sila ng konsilyo sa Nicea noong 325. So, yun po ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ecumenical movement ang lahat ng mga Kristiyano upang magkaisa sa isang paniniwala at sa isang adhikain. Ano po? Kaya yung ecumenism ngayon ay hindi niyan bago. Ano po? Ito ay nagsimula pa
sa panahon ni Constantine. Ano po? Subalit, noon, dahil hindi naman lahat kumbinsido sa kanya, yung 10 kaharian na nasasakupan niya, 3 doon ay may ibang pananampalataya. At ang kanilang pananampalataya ay tinatawag na Arianism. At itong Arianism ay ayaw magpasailalim sa kanyang kapangyarihan. Kung titignan po natin mga kaibigan, sabi sa nila yung 10 sungay na natanggal yung 3 at umusbong ang isa, ang sabi dito, yung 3 kaharian, sapagkat yung sungay ay mga kaharian, na ayaw magpasakop sa kanya, ay walang iba, kundi yung kaharian ng Heruli, Vandals, at Ostrogoths. At dahil ayaw ito magpasilalim sa kanyang kapangyarihan, ang ginawa po nila ay pinatay nila, nilipol nila lahat mula matanda hanggang bata sa lahat ng lahi ng 3 ito at walang natira. Kung kaya, ang sabi ng kasaysayan sa Biblia, sabi ng propesiya, itong 3 ay matatanggal. Matatanggal. Kaya yun ang interpretation nung propesiyang iyon. Sa panahon ni Constantine, ngayong 3 iyon na ang paniniwala ay Arianism, na ayaw magpailalim sa kanyang kapangyarihan, ay nilipol nilang lahat. Kung kaya, yung 3 iyon ay nawala na sa kasaysayan hanggang ngayon. Ano po? So, sabi dito, yung Nicene Council ay naging unang ecumenical council. At ang sabi, in modern times, when was the ecumenical council held to bring all the churches again? Kung tayo po ay nagbabasa ng kasaysayan, sa ating modernong kapanahunan, ito ay nangyari uli. At ito po ay nangyari noong 1962 to 1965 at yun ang tinatawag na Vatican II Council. No? Yun po ay para pag-isahin muli ang lahat ng kakristyanuhan sa buong mundo. Ecumenical Council. Ang sabi dyan, yung Ecumenical Council noong 325 AD sa Nicaea, ang sabi dyan, in AD 312, Constantine won control of the Roman Empire in the Battle of Milvian Bridge, attributing his victory to the intervention of Jesus Christ. He elevated Christianity to favored status in the empire. One God, one Lord, one faith, one church, one empire, one emperor. So ito ang kanyang muto. Dahil pinasinayaan niya, kanyang kinilala, na yung kanyang tagumpay ay sa pangunguna ni Jesucristo. Ang muto niya, sabi niya, isang Panginoon, isang Diyos, isang pananampalataya, isang iglesia, isang imperyo, isang emperador. Isa na lang. Siya ang hari ng lahat. Ano po? At ang sabi dito, ito ay nangangahulugan. Sabi dito, so the little horn needs to be plucked up, the tree, were not ready to go along with the Nicene Creed. Kaya ang sabi dyan, dahil doon sa mutong iyon, nang sabi, one God, one Lord, one faith, one church, one empire, one emperor, means universal, doon po nagsimula at lumabas ang katagang Catholic. Ano po? So, ang Catholic, mga kaibigan, ay nagsimula noong 325 AD. Dahil doon kay Constantine na gusto niyang pag-isahin lahat sa Nicene Creed. No? Noong 325, during the first ecumenical movement, doon sa muto niya, doon lumabas ang katagang Catholic, which means universal. Ano po? Ang sabi ng kapahayagan 3:1, and I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns, and upon his head the name blasphemy. In the beast which I saw was like unto a leopard, in his feet were as feet of the bear, in his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power in his seat in great authority. Ang sabi ni Juan, nakita niya rin yung kaparehas na nakita ni Daniel. Subalit dito, nakita niya na lang yung nakitang pang-apat ni Daniel. At ang sabi niya, itong hayop na ito na nakita ko ay parang leopardo. Ang kanyang paa ay para mga paa ng uso, ang kanyang bibig ay para mga bibig ng leon, at ang kanyang ang dragon ay binigyan siya ng kapangyarihan. So, titingnan
tingnan natin mga kaibigan kung ano ang representation nito. So, dito, itong nakita niya na pang-apat ay hindi naman talaga isang hayop lang, kundi kakaibang hayop ang sabi ni Daniel. Subalit, ito ay may katangian o anyo ng iba-ibang hayop. Bakit? Ang sabi po dito, siya ay parang leopardo sapagkat yung leopard, saan kumakatawan yun mga kaibigan? Sa Greece. So, itong bansang ito, itong kahariang ito, ay may minanas siya sa Greece na walang iba kundi ang edukasyon. Dala-dala nitong kahariang ito ang edukasyon na nanggagaling sa Greece. Ang sabi doon, siya ay may paa na para mga oso. Ano naman ang dala-dala niya mula sa Medo Persia? Yun po ang katotohanan patungkol sa infallibility o hindi nagkakamali. At ang sabi doon, ang kanyang mga bibig ay parang leon. Ano po? Yung leon ay kumakatawan saan? Doon sa pinakaunang kaharian na walang iba ang Babylonia. At itong kaharian ito, dala-dala niya walang iba ang relihiyon ng Babylonia, which is paganism. Ano po? Kung kaya nga sabi ko nga kanina, hindi nagsimula sa kanila yung katagang Pontifex Maximus sapagkat yung Pontifex Maximus ay ginamit sa unang pagkakataon kay Nabucodonosor. So itong pang-apat na hayop na itong mga kaibigan, mga kapatid, dala-dala niya ang ibang mga katotohanan galing sa mga naunang kaharian na kung saan sa Babylonia kinuha niya ang relihiyon. Pangalawa yung Medo Persia, kinuha niya yung paniniwala sa infallibility o hindi kamali. Ang pangatlo, kinuha niya ang edukasyon. At ito ay pinagsama-sama niya ngayon sa kanyang kaharian. Ano po? At hindi lang yon, ang sabi dito, ang dragon na si Satanas ay binigyan siya ng upuan, ng kapangyarihan, ng otoridad. Ano po? Ang sabi, after Constantine, First Unity in 325 AD, he moves the empire from Emperor Rome to Constantinople, Byzantine. So, after nung Nicene Council, ay dinala niya itong konsilyo doon sa Constantinople at ibinigay niya sa bishop ang paghahari sa lahat. Ano po ang sabi ito? So, he gave all those to the church now, power, seat, and authority. So, that includes religious system because this is what will perpetrate the church. Sabi ito. Kaya, at the Nicene Council, they came up with the date to celebrate Easter. Doon ito nagsimula pala yung pag-observe o pangingilin nitong sa Tagalog nitong Easter ay yung unang pagkabuhay. Ano po? At hindi naman talaga yun petsa ng pagkabuhay ni Kristo. Subalit, ginawa nila itong kailan. May petsa ito lagi. At kung titingnan natin mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo po ay observant, kahit sa ating mga kaibigang mga Katoliko, yung Easter Sunday, taon-taon, ay iba ang petsa. Ano po? Iba-ibang petsa nito. Bakit? Sapagkat may sinusundan sila nito. Ano po? Tingnan natin ito. Sabi ito, what are they celebrating? When Jesus died on the cross, what day they move every year? Ito ay sineselebrate nila when the sun, moon, and star come up together. Ano po? Yung pag-align ng sun, moon, and star. Pag naglinya ito, binabantayan ito, at dito nila sineselebrate ang Easter Sunday. Sapagkat kanilang pinapasinayaan hindi ang Panginoong Diyos, kundi, sino po? Yung pagan god nila na si Nimrod, kumakatawan sa sun, si Semiramis, na kumakatawan sa buwan, at si Tammuz, na kumakatawan sa bituin. Ano po? So, maliwanag po yan mga kaibigan, mga kapatid. At ang sabi diyan, noong Nicene Council ay doon na natanggal yung tatlong sungay na kumakatawan sa Hirulay, Vandals, at Ostrogoth. Ano po? Ngayon, noong 325, ang Nicene Council nabuo, subalit noong 330, ito po ay nilipat nila sa Constantinople. Noong 351 to 476, dito medyo bumulusok ang Roma. Ano po? Na kung saan nahati ito, yung west part, nahati sa sampung bansa. At noong mawala yung
tatlo ay doon umusbong itong maliit na sungay. Ako, ayon sa kasaysayan, nung bumulusok ang kapangyarihan ng Roma, nahati sila, yung western ay nahati sa 10, at yung tatlo doon sa 10 ay natanggal, at doon lumabas yung maliit na sungay na kumakatawan sa Roma ngayon. At yun ang tinutukoy ni San Pablo na taong makasalanan o man of sin. Opo? At titingnan natin mga kaibigan kung sino nga yun. So, noong 493 ay yun po ang pagkabagsak ng Hirulay sapagkat yung tatlo ay hindi naman yun sabay-sabay bumagsak. Ano po? 533 ay nagkaroon ng edict o kautusan si Justinian, nagkaroon siya ng decree that Pope should be the head of all the churches, that everybody should yield to the Pope. So, ayan po. Nung 533 ay ipinag-utos ni Justinian na ang Santo Papa ang pinakamataas na katungkulan sa lahat at ang lahat ay kinakailangang magpasakop sa kapangyarihan ng Santo Papa. Ang sabi dito mga kaibigan, mga kapatid, the Emperor Gratian Valentinian introduces to the people of the city of Constantinople, ito ang edict. We desire that all people subject to our benign empire shall live under the same religion that the divine Peter, the apostle, gave to the Romans, in which the said religion declared was introduced by himself, in which it is well known that the Pontiff Damascus and Peter, Bishop of Alexandria. Kung papansin niyo po, sabi yan, yung relihiyon ay introduce niyo mismo. Ibig sabihin, itong relihiyon ng Romano Katoliko ay hindi ito ang relihiyon na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ito, itong relihiyon ito ay inintroduce niyo mismo. Sabi dito, a man of apostolic sanctity embraced, that is to say, in accordance with the rules of apostolic discipline in the evangelical doctrine, we should believe that the Father, Son, and the Holy Spirit constitute single deity, endowed with equal majesty, and united in the Holy Trinity. So dito lumabas yung doktrina patungkol sa Trinity. We order all those who follow this law to assume the name of Catholic Christian. So, sino man daw na nagpapasailalim sa kautusang ito ay gamitin ang pangalang Kristiyanong Katoliko, na po? And considering others as demented and insane, na po? Kung ikaw daw ay nasa ilalim ng kautusang ito at sinusunod mo ito, pwede mong gamitin o tanggapin na ikaw ay Kristiyanong Katoliko. At yung iba, maliban sa atin, sino sila? Sila ay mga siraulo. Sabi dito, mga baliw, they are insane. Tayo lang ang hindi. Ano po sabi niya? We order that they shall bear the infamy of heresy. And when the divine vengeance which they merit has been appeased, they shall afterward be punished in accordance with our sentiment, which we have acquired from the judgment of heaven. At sila, ang sabi nito, kung dumating yung paghuhukom, silang lahat ay huhukuman. Ang sabi niya, ibig sabihin, sila lang maliligtas yung mga nagpailalim dito sa relihiyong ito ng Romano Katoliko. So yun ang sabi ng emperor, ano po? Kasi sabi kanina, one God, one Lord, one faith, one religion, one church, one empire, one emperor. Catholic, universal. Lahat sa buong mundo daw nagpailalim doon. At yung hindi, mga siraulo yan, at ang kanilang turo ay gawa-gawa lang nila. Ano po? Sabi ng emperor. Ngayon, noong 1493, sabi ko kanina ay bumagsak ang Hirulay at sumunod naman noong 534 at 538 yung Vandals at Ostrogoth. So dito, sa pagkakataong ito ay makikita natin yung pagbagsak ng tatlong sungay kung saan lumabas yung maliit na sungay na kumakatawan sa man of sin. So, sa panahong ito, pinag-utos nila na it was the Pope who will be the head of state and church. Kaya sa panahon nila mga kaibigan, mga kapatid, ay hiwalay o magkasama ang church and state. Ano po? Nagkaroon lang ito ng paghiwalay nung lumabas nga yung land-based, the land-like based, which represent United States, na kung saan may dalawang sungay na pinanukala nila na paghiwalayin ang church and state. Pero simula pa sa panahong ito ay magkaisa talaga ang estado at ang simbahan. Kaya ito ay muli
gusto nilang buhayin. At nangyayari na ito ngayon mga kaibigan. Kaya sabi ko nga sa inyo, napakahalaga na pag-aralan natin at tukuyin natin ang taong ito sapagkat ito muli ang magdadala ng pagkakaisa ng estado at ng simbahan. Ano po? At itong pag-iisang ito, ang sabi ni Ellen White, ay magre-resulta sa oppression of the saints at pagpapahirap. Kaya kung ikaw ay bayan ng Diyos, tandaan mo ang mga bagay na ito. Ano po? Pag-aralan mong mabuti kung kailan ito mangyayari sapagkat pag nagkaisa itong muli, tandaan natin na ang kasunod nito ay oppression sa ating side. Ano po? Sapagkat ang sabi dyan, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Anong ibig sabihin nito? Sabi dyan, Daniel 8:11, no? Sa 12, and the host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Yung paglilingkod sa sanktuaryo sa langit ay dinala niya dito sa lupa. Ano po? At siya ay nagtagumpay. Itong maliit na sungay na ito, itong man of sin na sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Itong katotohanan ng sanktuaryo ay dinala niya dito sa lupa. Sa kanong kaparaanan? Ang sabi diyan ng Daniel 8:13, then I heard one saint speaking, and another saint said unto the certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice in the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Kaya sabi ng isang banal, narinig Daniel, hanggang kailan niya yuyurakan itong katotohanan ito? Hanggang kailan niya dadalhin dito sa lupa? At ang sabi diyan, noong 31 AD, nung umakyat si Kristo sa banal na dako, at sa 1844, siya ay lumipat sa kabanal-banalang dako upang magministeryo. Ito ang kasagutan. Ang sabi ng 14, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Sa loob ng 2,300 mga araw, ay lilinisin ang sanktuaryo. So ito yung pagpapanumbalik, ano po, sapagkat dinala nitong man of sin, yung pagpapractice ng sanktuaryo sa langit dito sa lupa. At ang tanong ng banal kanina, hanggang kailan ito? Ang sagot dito, sa loob ng 2,300 days, ay maibabalik sa langit ang katotohanan ng patungkol sa sanktuaryo. Ano po? So, ito ay katunayan lamang. Sabi dito, along with there was a movement going on in this earth, came a group of people called Seventh-day Adventists, right on the prophetic time, which umusbong tayo ng 1844, and we are not only a church, but a movement, say movement from Egypt, na magdadala ng katotohanan ito at magpapanumbalik ng katotohanan patungkol doon sa sanktuaryo. Subalit, tingnan muna natin mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ito, the passing of the time in 1844 was a period of great events, opening to our astonished eyes the cleansing of the sanctuary, transpiring in heaven, and having decided relation to God's people upon the earth. Ano po? The passing. At titingnan natin mga kaibigan kung paano dinala nitong man of sin sa lupa ang katotohanan patungkol sa sanktuaryo. Ang sabi dyan, ito ang description ng Santo Papa. Tempo, alone, is deservedly called by the name Most Holy, because He alone is the vicar of Christ, who is the fountain and source and fullness of His holiness. So, ang Santo Papa daw, ang may karapatan lamang na tawaging kabanal-banalan, sapagkat siya mismo ang kahalili ng ating Panginoon dito sa lupa. Ang sabi diyan, He is likewise the divine monarch and supreme emperor and king of kings. So, siya mismo ang hari at ang emperador. So, yung emperador ng Roma noon, siya ngayon ang emperador ng Roma. One emperor, universal. Kaya gusto niyang panghawakan hindi lamang ang simbahan, kundi ang estado. Sabi diyan, hence the Pope is crowned with a triple crown, as King of heaven and of earth and all the lower region. Ngayon, hindi natin ito nakikita. Pero noon, ang Santo Papa ay may 3-layer crown siya, which is He is the vicar of God in heaven, which is the first heaven, on earth, in this earth, and under the earth. Siya po ang Diyos. Sabi dito,
Moreover, the superiority in the power of the Roman pontiff, which is the Pope, by means pertain only to heavenly things, to earthly things, and to under the earth, but are even over angels than whom he is greater. Sabi ito, yung tatlong korona ay hindi lamang tumutukoy sa kanyang kapangyarihan sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, kundi ito mismo ay tumutukoy sa kanyang kapangyarihan na siya ay mas mataas pa kaysa sa anghel. Ano po? Kaya ang sabi nga ng ibang patutuo ng Roman Catholic Encyclopedia, pag nagkasala ang anghel, may kapangyarihan ang Papa na parusahan siya o idisiplina. Ano po? Sapagkat paniniwala nila, mataas ang Papa maging sa anghel. So that if it were possible that the angel might err in the faith or might think contrary to the faith, they could be judged and excommunicated by the Pope. Bro, yun yung mga kaibigan, mga kapatid. Kung sakali man na ang anghel ay magkasala at tumalikod sa pananampalataya, may kapangyarihan siya na i-excommunicado ang sinumang anghel. Napakagaling. For he is of so great dignity and power that he forms one and the same tribunal with Christ. Sapagkat kaisa sila ng tribuna ng ating Panginoon. Ano po? At ito ay katotohanan lamang na ano po? Na yung maliit na sungay na nakita ni Daniel, yung description, sabi ko nga, hindi tayo pwedeng magkamali at tumuro na kung sino-sino, si Hitler o si Nero, sapagkat yun ay may karakteristik. Nasabi doon, ano po? Itataas niya ang kanyang sarili. Sapagkat itong kapangyarihang ito, itong title na ito na binasa natin, ay hindi ito ibinigay ng Diyos sa kanya, kundi siya mismo ang nagbigay sa kanyang sarili. Kaya, he exalt himself to be, to sit as God. Biruin niyo po? Panginoon sabi niya, siya ang Panginoon sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. It is a self-exaltation. It is a blasphemy. Kaya, ang sabi ng publication 1856 ni Josiah Pratt, sabi dyan, the Church Historians of England Reformation Period, I am in all in above all, so that God Himself and I, the vicar of God, and both one, consistory, and I am able to do almost all that God can do. Sabi niya, dahil ako, higit sa kanino man, dahil ako ay kaisa ng Panginoon, pwede kong gawin ang anumang pwedeng gawin ng ating Panginoon. Tingnan natin mamaya. I then, being above all, seem by this reason to be above all gods. Kaya, sabi kanina, lahat ng religion dito sa lupa, maliban sa Kanya, ay insane. Sapagkat kung ang Panginoon mo ay si Buddha, kung sino-sino man dyan, mas mataas siya sa iyong Panginoon. At ang iyong Panginoon ay kailangang sumaludo at magpailalim sa Kanyang kapangyarihan. Ano po? Ano pa ang kanilang kapangyarihan na kinuha? Sapagkat naniniwala sila na silang Diyos. Ito po, pag ikaw ay nagkumpisal sa mga pare, ito ang nangyayari. The priest holds the place of the Savior Himself. When by saying, ego te absolvo, diba? Pag nagkumpisal ka lahat ng kasalanan mo sa pare, sa Latin, yun ang sagot nila. Ego te absolvo. Ibig sabihin, He absolves from sin. This great power which is Christ has received from His eternal Father, He has communicated to His priest Jesus. Says, Tertullian invests the priest with His own power to pardon a single sin requires all the omnipotence of God. O God, who chiefly manifestest that Thy almighty power in pardoning and showing mercy. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Panginoon na siya lamang ang mayroon sa pagpapatawad ng kasalanan ay kinuha din ng kaparian. Sapagkat pag nagkumpisal ka sa pare, at lahat na i-confess mo na lahat ng kasalanan mo, at pag sinabi niya na, ego te absolvo, ikaw ay pinapatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. So ito yung mga blasphemous title, no? Na kinuha nila because of their self-exaltation to be like God.
Kaya ang sabi dyan, but our wonder should be far greater when we find that in obedience to the word of his priest, est or corpus meum, God himself descend on the altar, that he comes wherever they call him, and as often as they called him, and places himself in their hands, even though they should be his enemies, and after having come, he remains entirely at their disposal. They move him as they please. From one place to another, they may, if they wish, shut him up in the tabernacle, or expose him on the altar, or carry him outside the church. They may, if they choose, eat his flesh, and give him for the food of others. So may kapangyarihan siya na maging manlalalang nung naglalang sa kanya. Ano po? Sa anong kaparaanan? Sabi niya, pwede niyang dali-dalahin itong Panginoon, yung katawan ng Panginoon. Kahit anong gawin niya. Kahit kainin niya yung katawan ng Panginoon, ipamigay niya para kainin, may kapangyarihan siya. Ano po? Sabi niya sa patuloy, thus the priest may, in a certain manner, be called the creator of his creator. Ano? Bilang nilalang, siya na ngayon ang lumikha sa naglikha sa kanya. Sa pamamagitan po ng ano? Since by saying the words of consecration, he create, as it were Jesus in the sacrament by giving him a sacramental existence and produce him as a victim to be offered to the eternal Father. As in creating the world, it was sufficient for God to have said, let it be made, and it was created. At ito po ay nangyayari sa panahon na kapag ang pare ay ganito ang ginagawa. Sapagkat ang kanilang palagay nito, kapag itinaas nila ang ostya, pinapalagay nila na yun ay actual na katawan ni Kristo na pwede nilang kainin. Kaya sabi kanina, pwede niya itong dalhin saan? Saan niya man gusto, kainin niya man, ipamigay niya para kainin, may kapangyarihan siya. Sapagkat sa oras na itinataas nila ito, ipinapalagay nila na ito ang actual na katawan ni Kristo mismo. Ano po? Kaya ang sabi yan, hoc est inem corpus meum. Yun ay Latin word nang ibig sabihin, this is the actual body of Jesus Christ. Ano po? Blasphemy. Kaya ang sabi ng Daniel 8:12, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. So ito po ay ginagawa lamang ng Panginoon, yung pamamagitan doong santuaryo. At kinuha nila at dinala nito sa lupa, sapagkat sila na ang tagapamagitan ng mga tao sa Panginoon. Kaya nga yung mga tao, hindi nila tinuturuan na manalangin dirito sa Panginoon, kundi sa kanila mismo. Because they serve as the mediator, as God Himself. Ano po? Sa Ama. They bring down the truth from the sanctuary on the ground, and they prosper. Nagtagumpay sila. Bakit? Marami ang nagsusunod sa kanila. Di ba? To make oneself believe that he can convert a piece of bread into God requires such a supreme effort. Magaling na kapangyarihan ito mga kapatid. Hindi ito basta-basta. Ano po? Kaya, ito lamang ay katunayan na itong practice nila ay hindi biblical, kundi ito po ay paganong practice. Po? Sapagkat patunay lamang na mula noon sa panahon ni Constantine, nung akayin niya ang lahat ng Kristiyano sa kanyang nasasakupan, sa iglesia, at pinahintulutan niya na dalhin ang kanilang mga paganong paniniwala at mga praktis, dinala nila ito hanggang sa kapanahonang ito. At ito ay pinapraktis nitong taong makasalanan o yung tinatawag natin sa Ingles na man of sin. So, maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, na hindi tayo magkakamali. Hindi tayo malilito kung sino ang tinutukoy nito. Sapagkat doon sa karakteristik ng sabi, itong taong makasalanan, nakita natin yung kasaysayan kung paano siya lumitaw at yung kanyang karakteristik na itatas niya ang kanyang sarili, patunay lamang ito na siya, walang iba ang tinutukoy ng talatang iyon. Kaya, ang sabi dyan, itong man of sin, ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang pangrelihiyon. Ito lang ay nawala sa kanya. Sapagkat ang sabi ng kapayagan, kung babasahin niyo po, itong bis na ito ay nagkaroon ng sugat na halos ikamatay niya. Ito po ay nangyari noong 1798 na yung si Napoleon Bonaparte sa kanyang general na si Berthier ay hinuli yung Santo Papa na wala yung kanyang kapangyarihan.
at gusto niya itong ibalik. Sapagkat ang Santo Papa ay hindi lamang siya dapat Pangulo ng Iglesia, kundi siya dapat ay religious political leader. He is the little horn, mga kaibigan. Kaya nga ngayon, kung makikita niyo po sa mga nangyayari, he is urging the United States through Trump, ano po, na pag-isahin na ang church and state. At ang sabi sa pag-aaral natin ng previous, when our nation, the United States, will extend her hand para abutin ang kamay nitong Romano, magkakaisa uli ang estados at ang simbahan. At ang maghahari, sabi doon, by one head, the papacy, siya ang magpapatupad ng Sunday law para i-oppress ang tao. No? He has the power over religious and politics because he is the Pontifex Maximus. No? Kaya Pontifex Maximus siya, the best description na makikita natin, walang iba sa panahon natin ngayon, walang iba kundi sa taong ito. Ang sabi diyan mga kaibigan, ng source Decretals of Gregory, the 9th, Book 1, Chapter 3, we may, according to the fullness of our power, dispose of the law and dispense above the law. Those whom the Pope of Rome doth separate, it is not a man that separates them, but God. For the Pope holdeth place on earth, not simply of a man, but of the true God. Mga kaibigan, mga kapatid. Alam man daw na ipaghiwalay nitong Santo Papa ay hindi pinaghiwalay ng tao lamang, kundi ng Diyos mismo. Sapagkat, ang sabi diyan, sabi niya, ang Santo Papa ang kumukuha ng lugar ng Diyos dito sa lupa. So, maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, na siya lamang ang tumpak, saktong description ng binasa natin kanina, that the man of sin will exalt himself and speak oppose to the Most High, sapagkat ang mga katagang ito ay pagsalungat sa kapangyarihan ng kataas-taasan, at ito ang tinatawag na blasphemy. At siya lamang ang may kakayahang gumawa nito, kaya siya lamang ang tumutukoy o ang tinutukoy ng tinatawag nating man of sin o ng taong makasalanan. Ano po? Kaya kung makikita natin, ayon sa balita, ayon sa HuffPost, ano po? Ano ang gusto niyo mangyari? Sabi dyan, Pope Francis wants to be the president of the world. Sabi dyan, ng HuffPost, as devout as he is, and as focused on the faith and practice of the Catholic Church, Francis is also campaigning to lead public, secular, political discourse worldwide. He is arguing that the two realms of faith and politics are one, and that the moral and spiritual teaching of faith should inform and guide political decision for our common good. Sabi ng HuffPost, si Santo Papa, gusto niyang maging presidente ng buong mundo. Sapagkat bilang debotong tagapag-practice ng katolikong simbahan, sabi niya, nangangampanyan siya na pangunahan ang publiko, ang secular o political na aspeto, sapagkat ang sabi niya, itong dalawang ito, ang pananampalataya at politika ay iisa lamang. Ang simbahan at estado ay iisa lamang. Therefore, sabi niya, dapat yung estado ay pangunahan ng iglesia. Kaya dahil ako ang Pontifex Maximus, ang one emperor, kailangan ako ang maging ulo, ang maging hari, ang maging leader ng buong sanlibutan. So this is a clear and specific description of the man of sin, unang taong makasalanan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magkamali. Sana sa pagkakataong ito, hindi na tayo magkaroon pa ng haka-haka kung sino ang taong ito. O magpalagay na kung sino-sinong tao. Sapagkat ang Biblia, ang patotoo, at ang kasaysayan ay nagsasang-ayon sa isang pagtukoy sa taong ito na walang iba kundi ang kapapahan. Hindi tayo tumutukoy sa sinumang tao kundi sa sistema na kanilang kinalalagyan. Ano po? So maliwanag lamang na ito ay nagsasabi
na tayo ay nasa kuling kapanahonan na, sapagkat ang sabi kanina, ang pagdating ng ating Panginoon ay hindi mangyayari maliban na ang taong makasalanan ay mahayag muna. At ngayon, siya na mismo ang naghahayag ng kanyang sarili bilang siya ang taong makasalanan. Kaya asahan natin na sa paghahayag nito ay mas nalalapit tayo sa pagdating ng ating tagapagligtas. Isa itong pag-asang malaki, isa itong kaligayahan na sana sa atin. At sana huwag tayong madayaan ng taong ito. Huwag tayong malinlang sapagkat siya ay ginagamit ng kaaway. Sabi ng talata, ang dragon ay ibinigay sa kanya ang trono at kapangyarihan upang mandaya, manluray, manyurak, pati ang nalabi. So sana tayo, anuman ang mangyari, tayo pa rin ay magkaroon ng matibay na pundasyon ng katotohanan at tayo ay nakatayo sa pag-asa at pananampalataya sa ating nag-iisa at buhay na Diyos. So sana po sa pagkataong ito, minsan pang ibigin natin muli sa Panginoon ang pasasalamat sapagkat sa kanyang paggabay sa atin, sa pagbukas sa atin ng isang namang katotohanan at patotoo na magdadala sa atin sa tunay na daan ng kaligtasan. Ama naming banal, maraming salamat po muli sa minsan pang pagkakataon naman na binigay niyo sa amin ng mga makapag-aral kami ng isang dakilang katotohanan na nagbigay sa amin ng linaw tungkol sa taong makasalanan upang hindi po kami madayaan ng sinuman sapagkat alam namin na ayon sa Biblia at patotoo at sa kasaysayan, isa lamang ang tinutukoy na to. Sana po tulungan kami na patuloy kami magsaliksik at mag-aral upang madala kami sa katotohanan at makatayo kami ng matibay sa pundasyon ng katotohanan na anuman ang mangyari, hindi kami mawali dito. Magpalayan po kami sama-sama sa matamis na pangalan ni Jesus. So minsan pa pong pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pagkataong ito at maraming salamat po muli sa inyo, sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagsuporta sa ating programa. Marami din pong salamat sa ating kasama dito sa technical side, si Brother Jared. At sana po yung pagpapala naman ng Panginoon ang sumaatin at magandang araw pong muli sa inyong lahat.